Bukod dito, sa ginagawa ngayon ng Converge Fiber Excess na pagpalit dito sa kanilang import na si Kylor Kelly, meron ding balita na baka 3 trades daw ang gawin ng Converge Fiber Excess para mapalakas na yung kanilang roster. Unang-una dito, merong lumalabas na balita na baka itong si Calvin Abueva hindi na magtagal dito sa Converge, no? Baka mabilis itong palitan. Lalo na kung nababasa ninyo yung mga post nito sa social media na parang hindi na raw nagugustuhan ng management. Pangalawa, meron ding lumabas na report na itong si Mikey Williams baka another 1 or 2 conferences na lamang ay i-trade na rin ng Converge dahil alam nila 34 years old na to, no? So baka eventually mapalitan na rin at humanap sila nung mas rookie na point guard na pwedeng magamit. At isa pa, no, baka raw to si MJ Garcia o kaya si Alex Stockton na i-trade na rin ng Converge Fiber Xers. So marami, at least 2 o 3 trades daw ang pinaplano ngayon ng Converge para mabago at ma-reorganize yung lineup nila. Dahil parang nakikita na ng Converge, no, na yung kombinasyon nilang ginagamit ngayon ay parang hindi na epektibo at kinakailangan na talaga nila na gumawa ng panibagong approach. Siyempre, alam naman natin yung sasabihin ng mga fans na ang problema dito sa Converge Fiber Access ay hindi naman yung mga players kung hindi yung coach. At hindi naman kailangan palitan o i-trade sila Abueva, si Stockton, si Mikey Williams, lalo na kung ang papalitan yung coach. Pero ang totoo lang, mahirap at malabo na mangyari na mapalitan itong si Delta Pineda. So ang mangyayari dito malamang ay itong si Mikey Williams iti-trade nila. Pa natin natitiyak, no? Pero susubukan daw nilang i-trade to for Cedric Barefield. At ito namang si Alex Stockton for Joshua Monson. Posible rin na baka naman itong si Alex Stockton ay i-trade for Javi Gomez de Leano. Isa pa yun sa posibilidad at itong si Archie Concepcion baka din daw i-trade yan for hindi pa natin natitiyak baka si Jerry Cahan-Misi. So ilan lamang yan sa options ng Converge Fiber Xers. Ang San Miguel Beermen naman ay tinitignan yung posibilidad kung makukuha nila bilang point guard itong si Jason Brickman ng Meralco. Nakita ng San Miguel kung paano maglaro si Brickman dito sa Meralco Bulls at parang iyan yung nababagay dito sa San Miguel. Dahil ito isang veteranong guard na ang ganda ng kanyang performance, no? Parang ito yung bagay sa San Miguel dahil very stable yung shooting, yung playmaking niya at yan talaga ang kinakailangan ng San Miguel ngayon. Itong si Brickman babagay na kapartner ni Chris Ross. Kaya mukhang siya talaga yung interesado ng San Miguel na kunin. Ang tanong, sino kaya pwedeng ibigay ng San Miguel? Ang kinoconsider daw nila, no, baka si Jeron Ting ang i-offer nila kay Jason Brickman na kapalit. Tignan natin kung tatanggapin niya ng Meralco Bolts dahil parang yan daw yung kinoconsider ngayon ng SMB para masiguro na makakuha nila ang serbisyo ng dating NCAA player. Tandaan natin, nung naglalaro sa NCAA ito si Brickman, siya nanguna doon sa assist at nakapaglaro na rin yan sa ibayong dagat at maraming liga. Kaya nga itong San Miguel alam na kapag si Brickman naglaro sa San Miguel Beer, magiging iyan na talaga yung makakatulong dito sa kanilang lineup. Kaya naman nasisiguro ng San Miguel na sila ay ready na para gumawa ng hakbang at magbigay ng malaking offer sa Meralco para maka-acquire ng serbisyo ng nasabing guard. Kahit na 34 years old na to si Brickman, confident pa rin ng San Miguel na malaki ang maitutulong nito sa kanilang lineup. Kaya nga sa tingin ko itong si Coach Leo Austria handa na yung gumawa ng malaking offer para dito sa Meralco, kabilang na si Jeron Teng at siguro isang draft pick para makuha nila ang serbisyo ng nasabing guard. Parang mas okay pa ngayon sa San Miguel na si Brickman ang kunin kaysa kay Cedric Barefield na ang balita ay baka sa TNT or sa Meralco Bulls mapunta. Just in case nga mawala si Brickman sa kanilang lineup. So iyan daw yung pinag-uusapan ngayon at baka maging arrangement kung sakasakali itong San Miguel Beermen at pati na rin itong Meralco Bulls na ang ganda talaga ng sitwasyon ngayon. Ito namang lineup ngayon ng NLEX Road Warriors ay kontento na sila dito sa roster nila at wala doon silang balak gumawa ng trade. Pero mukhang interesado pa rin daw ang TNT na makuha itong si Robert Bolick at baka daw i-offer nila si Jordan Heading na kapalit nito. Siyempre, hindi po pwedeng magkasabayan dahil hindi po pwedeng diretsahan dahil sister team sila. Parang nasa MVP group so malamang idadaan na naman yan sa Blackwater Bossing. Alam natin naman kung ba't ayaw galawin ni Coach Chong Wichiko yung NLEX, no? Ang ganda ng record ng NLEX ngayon. At naka-jackpot sila dito kay Cadila Lane, yung kanilang import. Super import to, no? Kaya mukhang hindi siya talaga yung tipong yung regular import na nakukuha ng NLEX at baka kaya na umabot sa wakas ng semis ng Road Warriors. Pero syempre, kinakailangan maganda muna yung kanilang ipakita rito. Lalo na at alam natin na maganda yung naging kombinasyon ni Robert Bolick at nitong si Shawnee Winston. Kaya nga kung ikaw naman itong San Miguel or rather itong NLEX, ayaw mong bitawan si Bolick.
Ang problema lang, priority syempre ng MVP group, itong TNT Tropang 5G. Kaya nga mukhang kinakailangan talagang pag-isipang mabuti kung anong gagawin nila in case mawawala itong si Robert Bolick. In case ito si Bolick ay papalitan, no? Ang magiging tanong dito, sino naman kaya ang kukunin ng NLEX Road Warriors na kapalit? Kung si Jordan Heading, okay naman si Heading, yun nga lang, problema dito, injury prone. So baka yan yung maging issue dito. At mas pipiliin pa rin ng NLEX si Robert Bolick na kanilang maging point guard kaysa dito kay Jordan Heading. Kung skill set naman pag-usapan, mahusay din si Heading. Yun nga lang, madalas itong nai-injure at yan di siguro dahilan kung bakit siya gusto nang i-trade ng TNT Tropa. Pero so far sa tingin ko maganda ang magiging resulta nito para sa TNT, lalo na't nakikita naman natin na ibang klase yung kanilang nilalaro ngayon. At ito namang Meralco Bolts, or rather itong NLEX Road Warriors, as much as possible, ayaw nilang magalaw yung kanilang roster. Ang isang team na mukhang gaganda pa yung sitwasyon ngayon ay ang Barangay Ginebra dahil nakababalik na raw sa game shape itong si Kmar Carino. Itong si Carino ay inaasahan na magiging malaking contributor dito sa Barangay Ginebra at yan talaga ang plano ni Coach Tim Cone. Bibigyan niya ng magandang moves itong si Kmar Carino at playing time para maipakita kung ano talaga ang magagawa niya para sa Gene Kings. Yan daw ngayon yung sinasabi ni Coach Tim Cone na dahilan kung bakit niya kinuha ang nasabing player at tinrade si Ben Adamos. Kaya nga mukhang ito si Coach Tim Cone ready na bigyan ng pagkakataon si Carino para ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Kung sakasakali, magiging isa na dito sa mga top players ng Ginebra si Carino at lalong lalalim yung kanilang frontcourt. Alam naman natin na si Carino nung nasa Terra Firma pa yan, isa siya dito sa mga top players nila talaga, top shot blocker at defender. Kaya nga magkakaroon ng isa pang rim protector ang Ginebra. Siguro nga yung Commissioner's Cup hindi masyadong magiging obvious yung kakailanganin nila si Carino dahil nandyan si Justin Brownlee. Pero pagdating ng Philippine Cup, diyan mo makikita kung gaano ka-importante ang isa pang big man. Example dito sa San Miguel, no? Walang playing time ngayon si Rodney Brondial sa Commissioner's Cup. Dahil syempre nandiyan si Benny Boatwright. Pero pag Philippine Cup, nakita naman ninyo kung paano, kung gaano kahalaga itong si Brondial para sa San Miguel Beermen. Kaya importante talaga na magkaroon ng isa pang big man ito si Coach Tim Cone. At yan ang dahilan kung bakit kinukuha nga nila ang nasabing player. Kaya nga ito si Kmar Carino. Asahan natin na sa susunod na conference sa Philippine Cup, magandang ipapakita niya at sigurado na magiging isa to sa mga talagang aasahan natin na magiging maganda maitutulong sa Barangay Ginebra. Lalo na at magiging isa sila doon sa mga teams talaga na mag-aakwa ng mga top talents dito sa PBA na talagang kinakailangan ngayon ng Barangay Ginebra. Shout out kay Josh Magiray Espeo at Rosales family, kay Monte Guzman, Ireneo Salangsang, Jonel Alagon, kay Anthony Alon, Katsakino Dukusing, si Dexter Domer, si Michael D, si Judy Villarosa, si Malyari Mascareñas, si Ronald Berbosidad, pinabati din natin si Teresita Daniales, Chada, Jet Silva at ang iba pa.